Shut up and sit down. Shut up and sit down. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, si Sir Kat, sa kanyang Hugot. Magandang araw at naririto naman muli tayo, ang inyong lingkod, mga kamahalan, si Sir Kat sa Hugot. Ngayong buwan ng Oktubre. Ayan, October na. At palapit na tayo sa pagtatapos ng taon. At sana matapos na rin itong problema natin sa COVID-19. Isang pagbati sa ating co-pilot, si Ed De Los Reyes, sa ating CEO, si Elmer Francisco, at sa lahat ng mga kasama natin dito sa EFI Jeepney Station. At isang pagbati sa mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon. Happy birthday. Advance happy birthday sa aking anak. Mag-celebrate ng kanyang birthday bukas. Si Precious. Nak, happy birthday. At syempre yung aking kabatchmate, si Elder Benji Ripato. Magandang araw sa iyo. Sana nag-e-enjoy ka ngayong panahon na ito. Kahit na wala tayong bandingan at mga inuman, siyempre, kasama yan sa selebrasyon natin. At hindi natin makakalimutan dahil Oktubre na, lagi nating alalahanin ang diwa ng Kapaskuhan ay nag-umpisa na. Tapos na yung September, ayun ay October na, November, at mukhang yung mga naghahangad at dumalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay ay hindi mangyayari ngayon. No? Kasi nga dahil sa pandemic, kaya sarado ang mga sementeryo. Huwag kayong mag-alala kung hindi nyo sila madalaw, di sabihin nyo na lang, sila na lang ang dumalaw sa inyo. Pwede ba yun? Pwede naman yun eh. Siyempre, new normal, di ba? Kaya
pwede naman. Mas maganda nga yun. Sila na yung dadalaw sa inyo. Wala nang pamasahe. Wala nang hirap. Merry Merry Christmas! Panahon ng Kapaskuhan, panahon ng pagmamahalan, panahon ng pagbibigayan, para maramdaman natin itong atmosphere na ito. Ilagay na natin ang ating mga dekorasyon sa bahay. Ilabas na yung Christmas tree, yung Christmas lights, Christmas gifts. No? Total, wala namang ano ngayon eh. Mga magmamano, bawal lumabas ang mga bata eh. Gagawa niya ng paraan, definitely. Walang ano yan, walang kaso yan. At yung mga bata naman, syempre, huwag kayong mag-alala dahil ang Kapaskuhan ay panahon ng pagbibigay. Ayan. Alright. At sa araw na ito, gusto ko ring batiin yung bago kong kaibigan sa siyang doktora at kagabi ko lang nalaman yun, no? Kasi nga medyo nagkaroon kami ng pag-uusap at maganda naman ang kinalabasan. So, magandang gabi, dahil alam ko gabi dyan sa Canada. Alright? She lives in Canada. Alright? I live in the Philippines. Lang, pagka gabi na medyo, at yan, nakakaugalian na, parang masarap ang atmosphere at masarap yung tinatawag nating vibes sa gabi. Actually, kasama yan dun sa hugot natin ngayon eh. Ano ba yung huhugutan na naman natin ngayon, yung bang puno? Ano yan eh, dapat i-prioritize natin yung tinatawag nating mga pangangailangan natin. Simple yung punto, di ba? At balik na naman tayo, ano ba yung mga kailangan natin? Alam na natin yan eh. Kailangan mong mabuhay, kailangan mong mag-survive. Pero yung buhay natin, dalawang klase yan eh. Meron ngang tinatawag tayong buhay na patay. Ang mga Walking Dead. Sino bang di nakaka-encounter ng Walking Dead o yung may nakita nga ako sa Facebook, nagdadasal sila. Sana kung magkaroon ba ng mga zombie dito, sana yung mga zombie wag dun sa World War Z. Yun na lang sa kagaya sa Walking Dead. Kasi nga sila mas mababagal silang lumakad. Nakakatakbo daw. Ganon. Bayan. Pero ang punto, di ba? May buhay na patay. Pero meron bang patay na buhay? Tingnan natin, palalimin natin konti yung hugot. Kasi nga, kung titingnan natin at bibigyan natin ng priority yung mga pangangailangan natin. In English, we call them needs, pangangailangan. Mas magiging maganda raw ang buhay natin. Ano ba yung needs natin? Diba? Sinabi ko nga tayo Maslow niyan Abraham Maslow, 5. Economic, security, belongingness, recognition or esteem needs, tapos self-actualization. At higit sa lahat, bago siya mamatay, yung transcendence. Ngayon, lagi ko sinasabi, yung economic na yan, parang kagaya ng hayop survival of the fittest. Pero pagdating sa security, hindi mo makukuha yan nang hindi ka nakikipag-ugnayan sa iba. Maybe yung security transition yan actually, mindset ang security, yung panatag ang kalooban mo na hindi ka mag-aalala kung may kakainin ka kinabukasan. Ngayon, kung wala kang imbak na pagkain, hindi ka feeling secured. Kaya nga, there's a need to feel secured. So, kung yan ngayon yung direction mo, yun yung nagpapatakbo ng buhay mo, di bibigyan mo siya ng priority, di ba? Kung halimbawa, titingnan natin, may conflict din kasi minsan yan. Yung bang may pera ka, pagkatapos yung kaibigan mo nangangailangan, may hiram ng pera, ang pera mo sapat lang para sa'yo. Pag binigay mo yon, either ikaw yung mawalan or ikaw yung magsakripisyo, di ba? Ang tanong, kung priority
priority mo yung security. Kasi nga, para sa araw mo na yun. At syempre, makakatulong yun sa economic need mo. Ibibigay mo ba? Pag binigay mo, ano yung binigyan mo ng priority? Yung relationship. Sa tatlo na, di ba? Yung sa mas mababa, yung economic, at binibigyan ko yan ng mas mataas kasi i-google mo yung Abraham Maslow's hierarchy of needs. Mapapansin mo, kukunti lang yung taong nakakakuha dun sa pinakatuktok, yung self-actualization. Kasi nga, batay doon sa theory niya, hanggat hindi mo nakukuha yung lower needs, mahihirap mong makuha yung higher needs. Yun ang theory. So, kailangan pangalagaan mo yung sustenance mo, yung health, yung security, yung may minamahal ka, may nagmamahal sa iyo, at hindi ka naman yung tipong isolated, no? Na kinikilala ka sa katangian na meron ka. At sa bandang huli, magkaiba yun eh. Merong katangiang hinahangaan ka, pero meron din naman na gusto mong gawin na hindi yun ang hinahangaan ka. Ako mahilig tayo sa pelikula, kaya kung napanood ninyo yung High School Musical, mga ano yan, kailan ba yan? 2006, 2007 ba yun? Basta mga ganong panahon, mga 14 years ago, no? Yan yung pelikula na yung karakter nila, identified sila, kilala sila doon sa katangian na yun, na yung si Zac Efron, kilala bilang basketballista. Ayan, no? At si Vanessa Hudgens naman, tama ba yun? Kilala siya bilang matalino. Kaya nga, nerd. Pero pareho silang gustong kumanta. At meron silang boses para kumanta. So kung gusto mong i-actualize yung other gifts mo, dapat pag-ukulan mo siya ng panahon. Kaso nga, pag ginawa mo yon, hindi mo na sinusunod yung pagkakilala sa'yo, yung papel mo sa buhay. Kaya yung pelikula na yun, yung High School Musical na yun, ang tema niya talaga, pangkalahatan. Pag sinabi mo, anong bibigyan mo ng priority? Yung kung saan ka kinikilala, na doon ka hinahangangan, o yung talagang gusto mong maging ikaw. Wala namang masama kung sundin mo yung kung saan ka hinahangaan. Pero kung nalulungkot ka na at medyo parang sinisilihan ka na, kumbaga nga sa Pinoy, yun na yung pag-isipan natin. Kaya nga, ang huhugutan natin ngayon, ano ba yung pagtugon sa pangangailangan? Siguro kaya ako naman ito nababanggit. Lately, nabanggit ko nga, nagda-download tayo ng mga good vibes. Kaya nga yung background natin ngayon, kita nyo Christmas na Christmas Dahil dyan sa Kapaskuhan na yan, nandiyan yung good vibes Nandiyan yung pagbibigayan. At isa sa mga naging classic nito, yung sinulat ni Charles Dickens. Kung familiar kayo dyan, siya din yata yung sumulat ng Oliver Twist. 1840s yan 1840s. Ang Christmas Carol, naging inspirasyon yan para magkaroon ng mga pelikula, Christmas Story, etc. Yan yung kwento na ang karakter si Ebenezer Scrooge, na galit siya sa Christmas. At syempre, malalaman naman natin kung bakit siya galit sa Christmas. May pinagdaanan, yung Christmas past. Kaya binisita siya ng 3 spirito, no? 3 ghosts. Yung Christmas past, Christmas present, saka Christmas future. Nabanggit ko na rin yan kahapon, yung the man who invented Christmas. Ang punto, yung kalagayan nung sitwasyon na yon, nandoon yung tinatawag nating natural natin na lagi kong sinasabi, na kapag ka nakuha mo yon, nagkaroon ka ng pagkakataon na maramdaman yon, maranasan yon,
hahanapin mo yan. At hindi madali para makuha yon. Pagpasensyahan nyo, no? Para yung yung orgasm na tinatawag. Or siguro, wala tuloy ako maisip na iba. Yung pinagsikapan mo at nakuha mo, yun na yun eh, yung pursuit of happiness. At yung kaligayahan na yan, hindi yan yung hindi yan yung nakuha mo lang yun. Yung bang maligaya ka na at lahat ng tao natutuwa dun sa nakuha mo. Hindi kagaya ni Ebenezer Scrooge dun nga sa Christmas Carol. Yumaman siya, sobrang yaman niya. Pero wala siyang pakikipagkapwa-tao. Christmas na Christmas, yung trabahador na late, sinisante niya. Pagkatapos yung Christmas bonus, pinamigay na siya sa charity dun sa 2011 version yata. Basta marami na kasing version yan eh. Yung The Grinch, kung napanood yung The Grinch, ano rin yan eh, inspired din yan nung Christmas Carol. Ngayon, alisin mo yung Christmas Carol. Makikita mo yung yung pinahahalagahan ng tao eh. Yung good vibes. Naalala ko nga kanina habang nagse-set up ako, si Lloyd Cadena. Co-pilot, tama ba ako? Nagkakamali ako. Andiyan ka pa ba? Oh. Di ba, ano yan eh, popular at sikat na vlogger yan. Actually, hindi ko masyadong napanood. Isa lang yung napanood ko sa vlogs niya. Pero, ang vlogs niya good eh. Dahil tumutulong siya sa kapwa, nagpapasaya siya ng tao. And that is one thing we can remember of him. Ang tanong, gaano katagal? Diba? Kasi pag naalala mo yung isang tao at sa ginawa niya, mabubuhay siya kahit patay na siya. Diba? Patay na buhay. Hindi zombie patay na sa kalagayan ng kanyang katawan. Pero yung alaala niya, buhay na buhay. Patay na buhay. Sino naman yung mga buhay? Tayo yon. Kasi nga, andito pa tayo sa mundong ito eh. Pero mayroon bang mga buhay na patay? Zombie din ba yon? Buhay na patay. Ano yon? Kasi buhay nga tayo sa kalagayang physical. Pero kung malungkot ka, hindi ka ganap na buhay na buhay. Di ba? At maraming dahilan kung bakit ang tao nalulungkot. Nawalan ng trabaho, iniwan ng syota, iniwan ng asawa, nasunog ang bahay, nagkaroon ng diferensya, yung diferensya niya medyo permanente. Maraming bagay na pwedeng magpalungkot sa atin. At gaya nung tinalakay ko nung isang araw, kapag nangyari sa iyo ang hindi inaasahang bagay, masusugatan ka. Pag nasugatan ka, masakit. At kailangan ng panahon para gumaling yan. So, pag nagkaroon yung mga bagay na yan, ano yung bibigyan mo ng priority? Ito balik-balik tayo paulit-ulit. Pero para maintindihan natin, yung mga bagay na yan, dapat ba nating ipagpasalamat? Diba? Sunog ang bahay mo. Ako, kagaya ko. Nabali yung ngipin ko. Tapos, syempre, isipin ko, may makikinig pa ba sa akin? Siguro naman, wag niyo na lang tignan. Kasi nga, bungi eh. Diba? So, itong mga pagkakataon na ito, bibihirang mangyari. Dahil, product tayo ng habit eh. Unless we go out of our way and stop. Nangyari ngayon yung pandemic. Tigil. Maraming tumigil. Agaya namin, mga seniors, tigil sa bahay. Naka-house arrest tayo. Diba? Lalo na yung mga kabataan, yung 20 and below, nako. Yan ang talagang mahirap. Kasi nga, marami ka pang dapat matutuhan, marami pang gustong tuklasin, marami ka pang gustong gawin. Lalo na kung araw-araw kayong halos hindi nagkikita ng syota mo,
minsan lang sa isang linggo, nawala pa. Di ba? Kagaya namin nung anak ko, at almost siguro, madalas, regularly twice a year lang kami nakikita eh. Birthday ko at birthday niya. Pupunta kami sa Sambuco Gym at dahil may promo sila na pagka-birthday, libre yung isa, doon kami. Kasama pa yung apo ko na libre din dahil bata pa eh. Eh ngayon, nawala na rin yun. Di ba? So, ano yung mga dapat ipagpasalamat? Eh di, andyan yung hamon, nandyan yung challenge. Ano ba bibigyan mo ng priority? Gaya ngayon, bawal lumabas. Eh, niisip ko, kahit anong mangyari, pagka naman gusto mong isang bagay, gagawin at gagawin mo, di ba? Dahil meron kang meron kang pagmamahal, meron kang energy para ipakita yung pagmamahal mo. At marami ng mga halimbawa dyan, pagmamahal sa prinsipyo, pagmamahal sa bayan, ba? Tinataya yung buhay eh. Pag nandiyan yan, nandiyan yung ating tinatawag kong buhay. Kaya pag buhay ang pinag-usapan, yan ang binibigyan ng priority. Nasaan ba ang buhay mo? Di ba? Another question, siguro similar. Nasaan ba yung kaligayahan mo? Ako, ano pa ba yung maibibigay ko? Dahil ang saysayan ko, ang storya ko, hindi ako natuto na bigyan ng halaga yung pagkakaroon ng material security. Kaya nga, itong aking kalagayan ngayon, at 62 years old, nangungupahan pa. Meron naman kaming property sa Sampaloc, Manila. Maganda naman yun. Kaso, hindi na naasikaso yung transfer of title. Sayang, no? At ang sinasabi ko, ever since, ang priority ko, hindi yung economic. Gaya nung nakapagtrabaho ako bilang door-to-door salesman, ang focus ko, magturo doon sa mga bago. Kahit hindi akong kumita. Nag-networking tayo, sumali tayo sa AIM Global. At nabigyan tayo ng pagkakataon na maging speaker. At naging speaker na ako ng team namin dito sa bagong branch namin sa Las Piñas. Pero lately, na-realize at sinasabi ko naman dun sa aking upline na magaling siyang magbenta, na ang priority, ang gusto ko, hindi naman talaga yung pagkita. Kung kumita ka man, bonus na yun eh. Kasi nga, pag networking, pag marami kang napasali, kumikita sila, kumikita ka din. Ganyan yan eh. Kaso nga, ako meron din akong pasaway na minsan ganito eh. Yung bang alam mo na kaya tumataas ang presyo ng isang bagay, lalong-lalo na yung mga binebenta sa networking. Hindi dahil talagang mahal siya. Kasama yan dun sa sa marami pang pagdadaanan dun sa process ng from manufacturer to consumer. Marami yan eh. Kung pinag-aralan nyo yung retail merchandising, magmula sa manufacturing, pupunta yan sa distributor, pupunta dyan sa stores bago pumunta sa consumer. At maraming pinagkakagastosan yan. Meron pang advertisement. Ito nga lang broadcasting na ito na ginagawa namin. Gusto naming palawakin pa yung audience na maabot. Hindi lamang dahil gusto naming maabot sila dahil nagbo-broadcast kami rito, pero syempre, economically speaking, magkaroon naman ng kabuhayan din na kapag yung ginagawa mo, nagbibigay sa iyo ng ikabubuhay mo, okay ka, di ba? Maraming mga istorya diyan eh. Mahilig tayo. Kagaya ng mga fans ni Kath Neil, Catherine Bernardo, at saka Daniel Padilla. Kung napanood niyo yung title, The House of Us. Tama ba? How? H-O-W. The House of Us. Kasi si Daniel, artist. Gusto niyang
i-pursue yung self-actualization. Kailangan mong kumita eh. So, bandang uli, ayun. Naina, panoorin nyo na lang para maintindihan nyo. Pero ang punto, ganun pa din eh. Lahat tayo, papunta dun sa direksyon na yun, na meron tayong hinahanap na pansarili. Kasi yung self-actualization na yun, pansarili yun. Pero, kung siya nakabatay na makakaganda pa sa ibang tao, na nakakonect tayo, yun ang punto ron. Dahil hindi ka naman magkakaroon ng self-actualization na nag-iisa ka. Yan ang reality. Ngayon, balik tayo dun sa punto. Kailangan bigyan natin ng priority yung pangangailangan natin. Meron bang hindi nagbibigay ng priority dun sa pangangailangan natin? O balik tayo sa psychology, di ba? Ang tao motivated ng dalawang factors eh. Yung needs at saka wants. Kailangan mong kumain pero gusto mong kumain ng mas masarap. Kailangan mo ng titirahan pero gusto mo ng mas magandang bahay. Di ba? Marami tayong kailangan pero mas nagiging maigting, mas nagiging madali kapag yung kailangan natin, may kakayahan tayo na hindi lang pangangailangan yung nakukuha natin, kung hindi, yun pa yung gusto natin. So magkaiba yun. Merong needs, merong wants. Pero karamihan, nakadirekta sila dun sa kagustuhan, hindi yung pangangailangan. Diba? Halimbawa, sale sa isang department store. Ang sweldo mo, pambabayad mo ng utang. Di ibinili muna nung sale. Kasi nga, sale eh. Baka matapos na, sayang yung 70%. Di ba? Ang kaso, yung utang mo, hindi mo nabayaran. Kaya, pagkatapos mong bumili, ayun, hide and seek kayo. Tatago ka. Yung kagustuhan na yan, natural yan sa ating kalagayang, ito na naman ako, yung animalistic tendency. Bakit? Kasi pleasure principle yan eh. Sa philosophy, may tinatawag tayong pleasure principle, yung hedonism. Ano yon? Kung ano yung masarap, yun ang mabuti. Pleasure principle. Anything that's pleasurable is good. Good, mabuti. Anything that gives pain is bad. Lahat na nagbibigay ng masakit, masama. At madaling maintindihan yan, di ba? Dahil pag naramdaman mong masakit physically, masama talaga yan. Pero tingnan natin, pag-aralan natin, lahat ba ng masakit, masama? At lahat ba ng masarap, mabuti? Ayan, obviously, hindi. Di ba? Bawa, masarap uminom ng soft drinks, lalong-lalo na pagka uhaw na uhaw ka at malamig. Pero kung meron kang hyperacidity, gaya ng nangyari sa akin, masama siya. Masarap kumain ng mga matataba, ng lechon, ng baka, mga cholesterol yan eh. Pero kung meron kang hypertension, masama. Masarap magyosi. Hindi ako naninigarilyo. Pero doon sa mga marunong manigarilyo, nagtatanggal daw ng stress. Naalala ko tuloy itong yung sa Pinoy Big Brother Season 1. Kalimutan ko yung pangalan. Ano siya foreigner siya, pero marunong magtagalog. Ewan ko kung naabutan ni Adrian yun. Ano siya? Chain smoker. Sabi niya, ako, okay lang na walang makain, pero huwag mo akong pinilang magyosi. Napaiyak siya doon nung kausap niya si Big Brother. Mag-aaway talaga tayo, sabi niya gano'n. Kasi, yosi, ito yung buhay ko. Sipin mo, yosi, buhay niya. Paano kung tinanggal mo yung yosi, di tinanggalan mo siya ng buhay? Bakit yun ang buhay niya? Kasi nga, nakasanayan na niya at masarap. Pero nagbago siya. Bakit?
Kasi sabi ni challenge ni Big Brother, o sige, ibibigay namin sa charity itong ganitong amount, pero in return, 2 araw kang hindi maninig. 2 araw ba yun? 1 linggo? Hindi ko na matandaan, basta hindi siya maninigarilyo. At sakripisyo niya. Pero sa ibang tao, ano ba namang klaseng sakripisyo yan? Hindi ka lang magyoyosi, di ba? Napakadali naman yata nun. Pero hindi. Sa mga taong nakasanayan mo na yun at yun na yung buhay mo, pag tinanggal mo yun, masakit. Iba-ibang kalagayan pero pareho ng epekto. Okay? Ngayon magbe-break muna tayo para makainom muna tayo ng salaba. Okay? So wag po kayong aalis at babalik tayo in a minute or two. Maraming salamat. Diyan lang kayo. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusuong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga superheroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa aking pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster, Igan D. Capistrano, ng programang Kaunting Kaalamang Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po at sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Alright. Balik na naman tayo sa ating atmosphere ng Kapaskuhan. Isipin natin yung mga kailangan natin. At kailangan natin itong atmosphere ng pag-ibig. Alright? So, kaya ko hinuhugutan yung needs versus wants. Kasi may pangalawa pa tayong huhugutan dyan.
napag-usapan natin yung advertisement, di ba? Alam niyo ba na bago magkaroon ng advertisement, kasi ano yan eh, yung advertisement, kasama yan sa tinatawag nating marketing. Ano yung marketing? Sa madaling paliwanag, yan yung pagbebenta nung gusto mong ibenta. Diba? Kagaya ko, ako wala akong pinagbibili ngayon, pero meron akong binebenta. Benta ano yun? Itong kaisipan ko. Wala siyang bayad, pero ano yung nakukuha ko? Na-express ko yung sarili ko. And self-expression is another form of self-actualization. Na kailangan nating mag-express. Otherwise, kung meron ka mang bigat na nararamdaman dyan, baka hindi mo na makayanan, bigla ka na lang atakihin, bagsak ka. Kaya nga kahapon, nung ka-chat ko yung bago kong kaibigan, batchmate, si Dr. Cora, Corazon Benitez Villanueva. Hello, no? Nagbigay siya, nagpa-unlock siya sa akin. Isipin mo, siguro nakamahigit 1 oras din kaming nag-chat-chat sa Messenger. At yung mga shinare ko sa kanya, may mga shinare akong mga bagay na personal na kung iisipin nyo, bakit? Yan naman tayo eh. Bakit? Diba? Kasi nga, kailangan mag-unload paminsan-minsan. At kailangan nating magkaroon ng expression. Siyempre, maibibigay lang naman natin yun dun sa pinagkakatiwalaan natin. At madalas yung pinagkakatiwalaan natin, heto ngayon papasok tayo, yung kilala na natin, yung hindi tayo lolokohin. Minsan, hindi natin kilala, pero nandoon yung sugal eh. Mararamdaman mo na, alam mo, pwede naman pagkatiwalaan yung tao na ito eh. So, hindi ni-disclose mo yung mga personal na bagay na ginawa ko rin. Example yan, ano? Ang concept, kailangan natin magtiwala eh. At pag nandiyan dyan yung tiwala, nandiyan dyan yung pananampalataya. Mula sa tiwala, pananampalataya. Kasi pag nagtiwala ka, yung galaw mo, hindi ka natatakot na gagawan ka ng masama or lolokohin ka. Kaso kapag nagtiwala ka na ng marami at niloko ka na ng ilang beses at lagi kang nasusugatan, andyan na yung tinatawag nating pagdududa. Ngayon ang tanong, magtitiwala ka pa ba? Diba? At dyan sa choices na yan, nandiyan yung ano natin yung tinatawag nating value. Kung titignan natin yung sinasabi ko kanina na dapat nating i-prioritize, ito yung pagkatao natin. Ito yung character natin. Tanong, sino ba yung taong ginugusto tayo? Di ba? Yung makilala ka. Pang-apat yan eh. Bago self-actualization. Di ba? Basic needs, security, love, or belongingness. Pagkatapos self-esteem. Maraming nagpapakamatay na papakahirap makakuha ng pera. Kasi kapag makakuha ka ng pera, madali kang kilalanin ng tao. Yung respetuhin ka, yung maingat sila sa pakikipag-usap sa'yo, at nandoon yung confidence mo na may kapangyarihan ka at mas marami kang options. Di ba? Pag mas maraming pera, mas maraming options. Halimbawa, saan mo gustong mag-stay? Gusto mong pumunta sa ibang lugar o kumuha ka ng travel pass. Meron ka namang pera, siguro magagamit mo yung pera mo para makakuha ng kailangan mo. Kaysa naman sa isang tao na wala, ang options niya less. Pero yung mga options na yan, nandiyan yung, ito yung kailangan ko, need, ito yung gusto ko. At minsan, blessing in disguise na kukonti yung option mo kaysa sa marami kang option. Dahil pag marami kang option, marami ka ring distractions. Gusto mo halimbawa bumili ng kotse, nakabili ka ng kotse. Hindi mo alam, pag meron ka ng kotse, ano yun? Kailangan mong i-maintain. Diba? Sabi nga nila parang, kumbaga sa pag bumili ka ng kotse, mas lalo kang magagastusan. Kaysa, hindi ko nakalimutan ko yung
kapartner niya. Pero ang pinupunto ko, kung alam natin yung dapat nating i-prioritize, na alam naman natin, madali tayong mag-decide. Ang problema, gaya ng sinasabi ko kanina, marami sa atin nadadala ng agos ng buhay. Ayan, marketing tayo, di ba? Sa advertisement, sa marketing, gumagawa yan na tinatawag nating feasibility studies. Ano yon? Inaalam yung mga gusto ng tao. Nagkakaroon na tinatawag nating survey. At base sa survey na yan, ibabato yan dun sa marketing department. Gagawa sila ng advertisement, catering dun sa needs ng tao. O di kaya kontra doon sa advertisement ng kalaban, di ba? Parang halimbawa, ano yun? Puti, mas ibang klaseng puti. Mas yung isang advertisement mas maputi ito. Hindi natin alam habang nakikinig tayo doon, pumapasok yan sa ating subconscious. At minsan natitrigger na lang yan unconsciously. Yun na yung binibili mo. Kasi nga hindi tayo aware kung paano tayo nakukondition, yan, conditioning, nung mga bagay na nakikita natin. Parang kagaya nung aso na kapag niring yung bell, binibigyan ng pagkain, o pag tinawag mo ng pangalan, lumapit sa'yo, binibigyan mo ng pagkain, akala nung aso, kapag tinawag mo yung pangalan, may pagkain na siya. Yan yung training na tinatawag. Sa advertisement, yan yung tinatawag nating conditioning. Ngayon, ang tanong, saan ka ba nakukondisyon sa araw-araw na buhay mo? Nakakondisyon ka na ba na araw-araw? Kailangan ito ang priority ko. Ano yon? Kailangan makapagtrabaho ako. Marami naman sa atin yung Actually, ewan ko lang. Pero kung merong mga naghihirap, marami rin naman na nakakasurvive. At ito yung tinatawag nating real test. Ito yung tinatawag nating talagang pagsubok. Dahil pandemic daming nawalan ng trabaho. So pag sinabi natin ganyan, pag tinignan natin yung kabuhayan, return to the basics tayo. At ano yung pinaka-basic, di ba? Mabuhay ka. Pero gaano tayo kaligaya sa buhay natin? Okay lang ba kapag ang kinakain nyo araw-araw noodles? Inuulam sa kanin. Wala nang maiulam bili ka ng kangkong, i-adobo mo, may ulam ka. Diba? Pero hindi ba mas nakagagaan kung sasabihin ng mga kapamilya mo, Tay, Nay, okay lang yan. Importante, magkakasama tayo. Importante, hindi tayo nag-aaway. Kasi mayroong mga mayayaman, magkakasama nga sila. Pero kanya-kanya ng kwarto, kanya-kanya ng Netflix, kanya-kanya ng kain. Minsan sa buong araw, hindi na sila nagkikita. Pero okay lang. Bakit? Kontento na sila doon sa kaligayahan nila. Quote unquote. So, nasaan yung kaligayahan natin? Nasaan yung buhay natin? Gaya ng sinabi ko, kapag hindi mo natugunan yung tunay mong pangangailangan, wala kang ganap na buhay. In English, we call it the fullness of life. Nasaan ba yung fullness na tinatawag, yung kaganapan yan? Nandiyan dyan yung mararamdaman mo, yung pag nakuha mo na yung gusto mo, yung inaasam-asam mo, yung pangarap mo. At gaya nga nung naikwento ko kay Charles Dickens, si Scrooge, may dahilan kung bakit nagkaganon siya. At doon sa isang version na napanood ko, may dahilan kung bakit pinurso niya yung pagyaman. Na bandang huli, naging naging talagang rough na siya. Yung bang pusong bato. Total, sabi niya, wala naman akong ginagawang mali . Bakit? Ang ginagawa ko naman, ayon sa batas. Tama.
And sinabi ko kahapon, mayroong ayon sa batas, pero hindi mabuti. At kapag gaya nakita ng mga tao, yung pagkatao nila lalabas. Maraming halimbawa sa kasaysayan. Panahon ni Martin Luther, ginagamit ang Biblia, ang simbahan, para manghalap ng mga abuloy. Ang tawag dyan, indulgence. Sabi ni Martin Luther, wala yan sa Bible. Akala niya, yung Pope, dahil aral siya sa Bible pari siya kakampi sa kanya. Hindi. Sa una, hindi. Pero bandang huli, nakapagtatag siya ng simbahan na ang basihan ng pananampalataya, ang Bible. So, nagkaroon na tinatawag nating paghahati ng simbahan dahil dati ang Kristyanismo nasa mundo ng Roman Catholic Church. So lumabas na yung Protestant Church. At maraming version na. Pero ang punto, may nakita siyang masama. At ang nagsasabi nung masama na yon, nung hindi dapat, mga authorities pa. Ngayon, sa panahon natin ngayon, kung ang ginagawa ng mga authorities hindi ayon sa nararapat, anong gagawin natin? Diba? May sapat ba tayong kapangyarihan? Isa pang example sa history. Kung mahanap nyo, ang pangalan niya, Rosa Parks. Ano yan sa Amerika? Sa Amerika kasi merong segregation law. Bawal pumasok ang mga negro sa mga lugar na para lamang sa mga puti. Pag sumakay ka sa bus, kailangan ibigay mo yung upuan mo pag may sumakay na puti. Hindi niya binigay yung upuan niya. Bakit? Pinanindigan niya, sabi niya, hindi ito mabuti. Ang pangalan ng batas na yon, segregation law. Ito pa, isa. Monkey Trial, 1925. Sa Amerika din. Bawal magturo science sa eskwelahan tungkol sa evolution. Kasi nga, maraming mga Christians itong si Scope, yun ang pangalan niya, SCOPE, teacher siya, at tinuro niya yung evolution. Hinuli siya. So, naging classic yon. Na bandang huli, nanalo yung napatunayan, nagkamali siya, labag sa batas. Kasi nga, labag naman talaga sa batas, pero yung penalty niya, mababa sa inaasahan. At bandang huli, yung batas na yon napawalang bisa. Sa India, si Gandhi, diba? Sabi niya, hindi maganda itong yung batas na bawal tayong gumawa ng asin. Yan para lamang sa gobyerno. Sila lang nakikinabang dyan. At yun yung prinsipyo na mabuti ang batas kung ito nakikinabang ang lahat. Ang tanong, ano yung pakinabang, di ba? Gaya ngayon, buhay ang nakataya. Kasi pagka nagka-COVID ka o nahawa mo yung iba, maraming ma-endanger. Kaya ginagawa itong restrictions sa tinatawag. Pero yung mga restrictions, sapat na ba yun? Di ba? Kung titignan nga natin, ako napansin ko nga kanina minsan nakikita ko wala na dun sa talagang intention ng batas, kung hindi proseso. Para bang sinasabing, may ginagawa kami, pero yung ginagawa naman, kung mapapansin mo, hindi ganap na ganap. Ano raw? Dapat na raw magluwag na, mag-MECQ, modified MGCQ, modified general quarantine. Ang tanong, alam ba ng mga tao ang difference ng mga yan? Lalong-lalo na yung mga naghihirap. Diba? Baka nasa isip ng tao, condition na pagka ganyan na nangyari, maluwag na lahat. Actually, baliktad ang nangyayari. Pag nagluwag, lalo silang naghihigpit sa pagpapatupad. Kasi ako, naranasan ko yan Nung ECQ, nakakapasok ako sa grocery. Dito sa Star Mall. Pagdating ng MECQ, hinaharang na ako, hindi na ako pinapapasok sa mall. Kasi nga, bukas na yung mall Baka siguro iniisip nila, gagala lang ako.
Sabi ko, mali. Mali yung pagpapatupad. Kaya yung mga bagay na yan, talagang minsan, nakakainis, nakaka-high blood. So, tingnan natin sa buhay natin ngayon. Ano ba yung mga bagay na nagpapatakbo sa atin? Yan ba talaga kailangan? Diba? Co-pilot, hindi ba tayo delay? Parang nalilate yung aking video sa audio. Anyway, sa kalagayan natin ito, mga nakikinig, kanina nga pinag-uusapan namin, tinitingnan ko yung pinag-uusapan namin, yung nakatutok sa programa. At habang tinitignan ko yung nakatutok sa programa ko, dito sa hugot, parang bumaba. Ibig sabihin, nung nag-umpisa, mga nasa 200 plus Ngayon, di pa umaabot ng 200. Yan, isang batayan yan kung meron kang mga nakikinig sa'yo talaga. Pero ang tanong, yung bang nakikinig nung araw, talaga bang nakinig lang sila o na-invite lang sila? Diba? May mga ganun At ngayon, makikita mo yung regular na talagang dami ng mga taga-subaybay sa'yo. At sa akin, kapag merong isa talaga na araw-araw sumusubaybay, sa akin, okay yun Dahil kung meron nakikinig sa'yo, kahit iisa lang, hindi sayang yung ibinibigay mo. Diba? Kesa naman, libo-libo yung nakasubaybay sa'yo pagkatapos wala namang naintindihan, sayang lang. Pero sa totoo lang, wala ring sayang Kahit siguro walang nakikinig Kung nakakagaang naman ng kalooban yung ginagawa mo, may buti ring nagagawa. At kung alam natin yan, pagsisikapin natin yung gawin natin yung inaakala nating kailangan, yung nararapat. So sa buhay mo ngayon, sa buhay natin ngayon, ano ba yung dapat na bigyan natin ng priority? Diba? Na lalong-lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Diba? Kaya magandang habang nagsasalita ka, may naririnig kang magandang music. Panahon ng Kapaskuhan, panahon ng pagbibigayan. Sino yung mga taong gusto mong bigyan ng kaya mong ibigay? Kagaya ko, bukas birthday ng anak ko. Ano kaya yung bagay na magpapaligaya sa kanya? Yan ang gusto nating ibigay Pag naibigay mo yung gustong-gusto ng isang taong mahal mo, hindi lang ikaw ang masaya. Hindi lang siya pala ang masaya. Ikaw higit na masaya. For God so loved the world, He gave His only Son. For us to have life and have it to the full. Huwag kayong takot. Isipin natin. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, bigyan mo ng mga ilang segundong pag-iisip. October na. November, December. Aantayin mo pa ba na maging December bago mo maisip na ito pala yung gusto nung mahal ko sa buhay? Kailan ba kayo huling nag-usap ng maganda?
Tanong, maraming tanong. Hindi ko kayo pwedeng payungan. Pero kayo na rin ang makasasagot sa mga tanong na yan. When was the last time? Kailan yung huling pagkakataon ng naramdaman nyo yung gaano kasarap maintindihan na may minamahal ka, may nagmamahal sa'yo. At yan, naranasan mo sa yakap, sa pagbibigay ng regalo, sa isang sulat, sa isang text message, kahit anong paraan. Di ba? Yan ang mga bagay na kaya siguro ako moody akong tao eh. Yung bang kapag walang gana, kailangan makuha ko yung tinatawag nating energy. Eh dahil nga late na tayong nagigising at dahil late na rin natutulog. Paggising mo, kahit naman siguro kahit na hindi tayo late nang nagigising, paggising natin, mahirap yung, maaga na, energy, andyan na, yes. No? Pero may mga taong ganun eh. At naalala ko yung isang great speaker, si Anthony Robbins. Na? Sabi niya, gawin mong karakter na paggising mo sa umaga, ito gawin mo para magkaroon ka ng energy. Okay? Eh, yung energy natin, kadalasan, lalong-lalo na pag normal. Ako, Lunes na. May pasok ako ng 7:30, 7:15 na. Na energy. Ha? Energy talaga yan. Yung, lalo na pag nagtatrabaho ka sa call center, pagkatapos nagising ka, mga 15 minutes to go. Ako, magaling tayo dyan. Ako, naranasan ko na 15 minutes to go. Nakaabot pa ako dun sa on time sa trabaho ko. Talagang yun. Pagising mo, hilamos, wala nang ligo-ligo, diretso na agad sa pasok. Malilate ka eh. Yun, priority yun eh. Dahil pag na-absentan ka na naman, na-late ka na naman, baka matanggal na sa trabaho, lalo na pagka ganun yung status mo, di ba? Basta kahit ano mangyari, kailangan makuha mo yan. At kapag nakuha mo, yung talagang alam mo na kailangan mo, bibigyan mo siya ng priority sa buhay mo. Kaya ngayon pa lang, mga kamahalan, tandaan natin, sa buhay natin, laging isaisip, higit sa lahat ay pag-ibig. Masabi nga, faith, hope, and love. And the greatest of them is love. Higit sa lahat ay pag-ibig. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Sir Katz, sa kanyang hugot ngayong Oktubre. At sana nasa maayos kayong kalagayan. Stay safe, stay healthy. Maraming salamat sa pakikinig.